Manang Alice, have you seen Gianna? May kailangan lang ako itanong sa kanya. Tanong ni Grant kay Manang Alice. May mga kailangan kasi siyang itanong kay Gianna tungkol sa mga papeles. Ay, ang alam ko po Sir Grant, nasa kwarto na siya eh. Nagpaalam siya kanina sa akin, magpapahinga na raw po siya. Sagot naman ni Manang Alice kay Grant. Alas 9 na rin kasi yun ng gabi, kaya oras ang magpahinga ng mga katulong doon. Ah, ganun po ba? Sige, okay, thank you po. Ah, sige po sir. Hindi na sana i-istorbohin pa ni Grant ang nagpapahingang si Gianna, ngunit importante kasi yung mga bagay na itatanong niya. Kaya hindi na siya nagdalawang isip na puntahan si Gianna sa silid nito, doon sa may maid's quarters. Nang makarating doon si Grant ay tumigil siya sa harap ng pinto ng ilang segundo bago kumatok. Nakailang katok siya ngunit walang sumasagot. Naisipan na lang ni Grant na pihitin ang doorknob, sakto naman na nakabukas pala iyon. Sa pagpasok ni Grant ay kitang-kita niya kaagad si Gianna. Walang saplot ang buong katawan. Nakaupo sa may dulo ng kanyang kama at nakatalikod. Gianna? At nakita na nga niya ang nasa buong katawan ng dalaga. Nakita niya kung anong dahilan, kung bakit laging suot-suot ng dalaga ay long sleeve. Nang maramdaman ni Gianna na parang may tao sa kanyang likuran ay dahan-dahan siyang umikot at tiningnan ito. Sir Grant, ano pong ginagawa niyo dito? Ready your white dress. I will marry you tomorrow early morning. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Gianna, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Dahil kung kaming papipiliin itong Tatay Antonio mo, dito ka na lang. Dito ka na lang sa amin, Gianna. Mas kampante pa kami kapag nandito ka sa tabi namin, sa paligid namin. Abot-abot ang pag-aalala ngayon ng mag-asawang Ginang Leti at Mang Antonio nang kausapin na sila ng kanilang anak na si Gianna tungkol sa kanyang pag-alis. Kung sakasakali ay ito ang kauna-unahang pagkakataon na mapagpahiwalay na matagal si Gianna sa kanyang mga magulang. Urong-sulong pa nga si Gianna sa desisyon na ito, ngunit dahil nga para sa dalaga ay mas hindi siya makakampante kung doon lang siya ay nilakasan niya na ang kanyang loob hanggang sa mauwi na sa isang buong desisyon. Sa kabilang banda, inakbayan naman ni Gianna ang kanyang ina, na labis-labis ang pag-aalala sa kanya. Nanay Leti, ayos lang ho ako. Buo na rin ho ang desisyon ko. Huwag ho kayong mag-alala. Mag-iingat po ako doon sa Maynila. Lagi ko hong tatandaan ang mga bilin ninyo sa akin. Huwag niyo na ho akong alalahanin pa. Paniniguradong sabi naman ni Gianna sa kanyang ina para naman maibsan kahit papaano ang lungkot at pag-aalala nito sa kanyang pag-alis. Maging si Mang Antonio ay sumagot na rin sa usapan. Alam mo namang ikaw rin ang inaalala namin anak, Gianna, ang kaligtasan mo. Pero kung buo na talaga ang loob mo, sino ba naman kami para pigilan ka? Ang mahalaga ay gagawin mo ang mga paalala at bilin namin sa'yo ng nanay mo, ha, Gianna? Balik ka lang dito kapag ayaw mo na doon sa Maynila, ha, anak? Mahal na mahal ka namin. Alam naming matapang ka at malakas ang loob. Ganyan ka namin pinalaki, kaya alam naming iingatan mo ang sarili mo. Wika naman ng kanyang ama na pigil-pigil din ang kanyang mga luha na pumatak. Para hindi na rin masyadong maging emotional pa, ay nagpaalam na rin ng tuluyan si Gianna. Salamat ho, Nanay Leti, Tatay Antonio. Mauuna na ho ako. Sabi niya at binigyan niya nga ng mahigpit na yakap at matamis na halik ang kanyang nanay at tatay. At saka tuluyan ng kinuha ang kanyang maleta at naghanda na sa kanyang pag-alis. Sige anak, mag-iingat ka. Tumayo na rin ang mag-asawa at doon ay tumayo na sa may pintuan upang sa huling pagkakataon ay mamasdan na ang tuluyang paglayo ng kanilang anak na si Gianna.
25 anyos lamang si Gianna nang lisanin niya ang maliit na baryo na kanyang kinalakhan sa kanilang probinsya sa Dumaguete. Solong anak ng mag-asawang Letty at Antonio. Sa likod ng magandang mukhang taglay ni Gianna ay may matinding lihim din itong itinatago sa kanyang buong pagkatao. Walang iba nakakaalam nun, maliban sa kanyang mga magulang dahil sa murang edad pa lamang at pag-iisip niya ay wala na itong ibang pinagkatiwalaan. Walang ibang kaibigan at para sa kanya ay normal lamang ito. Normal lang mag-isa at mas okay pa nga ito kesa may kasama nga ngunit hindi naman totoo sa kanya. Kaya naman habang lumalaki si Gianna ay hindi niya hinahayaang mapaligiran siya ng mga taong hindi makakabuti sa kanyang sarili. Sa katunayan, hindi ito ang unang pagkakataon na makakatuntong si Gianna sa Maynila. Nanggaling na ito roon. Ang totoo ay dito talaga siya nagmula. Maraming sikreto ang bumabalot sa buong pagkatao ni Gianna at ito na nga simula ng pagtuklas kung ano-ano ang mga ito. Ngayon nakabalik ng muli siya sa syudad. Sorry miss, pero wala pang bakanteng posisyon dito sa loob eh. Pinatanggal na ng boss ko ang nakapaskil na karatula dyan sa labas dahil may nakuha na daw sila. Pasensya na talaga miss. Umalis ka na lang. Kararating pa lamang ni Gianna noon ng Maynila. Nakipagbuno na kaagad siya sa gwardiya ng mansyon na balak niya sanang pag-applyan. Sakto kasi naabutan niya ang gwardiya na inaalis na ang karatalang nakapaskil doon sa may pader ng bahay. Kaya naman ipinilit niya ang kanyang sarili na mabigyan pa ng isang pagkakataon doon. Kuya naman please po. Nagmamakaawa ho ako, parang awa niyo na po. Malayo pa pong pinanggalingan kong probinsya at nakikipagsapalaran lang ako dito sa Maynila para sana maiahon ko sa kahirapan ng pamilya ko. Ang nanay at tatay ko, nagmamakaawa ho ako kuya. Baka naman ho kailangan niyang amo niyo ng isa pang katulong. Please po, nagmamakaawa ho ako. Pagmamakaawa ni Gianna. Naglalagpa ka na nga sa simento ang mga bitbit niyang gamit at papel dahil pilit niyang inuuga ang gate ng mansyon. Kailangan makapasok doon ni Gianna kaya naman gagawin niya ang lahat para matanggap siya ng may-ari ng mansyon na iyon. Sa kabilang banday, panay naman ang kamot ng gwardiya sa kanyang ulo dahil sa kakulitang ipinamalas ngayon ni Gianna. Inis na rin ito sa dalaga na kulang na lamang ay mag-iskandalo ito doon. Miss, wala akong pakialam kung galing ka pa sa malayong probinsya. Ano bang magagawa ko kung wala nang ang bakante at saka bakit ba dito ka nagpupumilit? Marami pa namang iba dyan. Doon ka na lang mag-apply, alis ka na nga dyan. Bulalas ang gwardya at hindi na rin nakapagtimpi pa kaya napagtaasan niya na ng boses si Gianna. Hindi naman papatinag si Gianna. Kahit pa ipagtabuyan siya sa malayo ng gwardya, ay maninindigan pa rin siya na hindi siya aalis doon. Kung kinakailangan niyang umiyak at lumuhod sa harap ng gwardya ay gagawin niya. Makuha lang niya ang simpatsya nito. Kuya, nagmamakaawa ho ako. Pagmamakaawa ni Gianna. Ngunit nananatili pa rin mapagmatigas ang gwardya at hindi na lang pinansin ni Gianna hanggang sa ang dalaga na lang magsawa sa ginawa niya. Ilang sandali pa ay patungo sana si Grant Montevero sa kanyang sasakyan nang matanaw niya ang komosyong nangyayari doon sa my guardhouse. Kaya naman hindi na siya nagdalawang isip pa na lumapit doon. Robert, anong nangyayari dyan? Tanong ng kanyang amo na si Grant Montevero. Si Grant Montevero ang CEO ng Montevero Group of Companies at nagmamay-ari lang naman ng mga prestihiyosong hotels and resorts sa buong bansa. Isa rin siya sa pinaka-tinitingala ng mga baguhang mga negosyante na babago pa lang na sumisibol sa business world at standard na rin ang turing na rin sa kanya. Wala na ang mga magulang si Grant kaya naman siya nang nagtuloy ng naiwang legasiya ng mga ito. Sa edad niyang 27 ay masasabing si Grant na nga ang pinakabatang multi-billionaire na business tycoon sa buong bansa. Samantala, kalmado lang siya nakatayo doon sa kinaroroonan ng dalawa habang naghihintay ng paliwanag ni Mang Roberto. Sir Grant, ito po kasi ang kulit eh. Pinipilit po niyang mag-apply dito ng katulong. Sinabi ko naman pong wala nang bakante. Ayaw pa pong umalis. Kakamot-kamot sa ulo na paliwanag naman ni Mang Roberto. Tinitigan naman ni Grant si Gianna mula ulo hanggang paa.
Sinalubong din ni Gianna ang mga tingin na yon. Mga tingin na maraming katanungan ang bumabalot. Mga tingin na parang may pinaplano at mga tingin na parang may gustong ipahiwatig at simulan. Ngunit ang kahulugan ng mga tingin na yon ni Gianna ay mananatiling simpleng tingin lamang hanggat kaya. May tatago pa niya ang kanyang lihim na hindi pa siya handang maibunyag. Ilang sandali pa ay si Gianna na rin ang unang bumigay sa titigan na iyon. Muli namang umamo ang reaksyon ng kanyang mukha at doon ay kay Grant na siyang muling nagmakaawa. Sir, alam ko pong mabuti ang puso ninyo. Nagmamakaawa po ako. Marami na po ako na-applyan mula nung nakarating ako dito sa Maynila pero wala pong tumatanggap sa akin. Walang-wala na rin ho ako panggastos dahil naubos ko na rin pong pinabaon sa akin ng nanay at tatay ko na pera. Sa katunayan po, hindi pa nga rin po ako kumakain, sir. Nagmamakaawa ho ako sa inyo. Tanggapin niyo na ho ako. Masipag po ako at magaling magluto. Wala po kayong magiging problema sa akin dahil sanay po ako sa hirap. Parang awa niyo na ho, sir. Mangiyak-ngiyak na pagmamakaawa ni Gianna kay Grant. Ibinaling naman ni Grant ang kanyang tingin sa mga bitbit nitong gamit na sa tingin niya ay napakabigat at sa suot ni Gianna na tila balot na balot ang katawan. Sandali naman siya nag-isip kung pagbibigyan niya ba ang babae, ngunit naisip niyang kung nagsasabi man ito ng totoo, kung hindi niya ito tutulungan, ay baka sa daan pa ito maaksidente at mahimatay, lalo pat nabanggit nito na hindi pa raw siya kumakain, kaya naman kahit na hindi niya naman kailangan pa ng katulong, ay napilitan na rin siyang papasukin ng babae upang kilatisin dahil mukha naman din itong mapagkakatiwalaan. Sige Roberto, papasukin mo siya, utos ni Grant sa gwardiya. Hindi naman makapaniwala si Manong Roberto na mabilis siyang napapayag ni Gianna ang boss na si Grant na kung tutuusin nga sa pagkakakilala niya sa kanyang boss, ay hindi ito basta-bastang nagtitiwala sa kung kani-kanino lamang, lalo pa sa isang ordinaryong babae na katulad ni Gianna, na hindi naman niya alam kung saang lupalo pa nagmula dahil hindi naman basta-bastang tao lang si Grant sa bansa. Talaga po? Naku, maraming salamat po. Sumunod ka sa akin. Samantala, nauna na rin tumalikod noon si Grant at muli namang bumalik sa loob ng mansyon at ipinagpaliban muna ang dapat na gagawin niya kanina. Oh, pasok ka na. Pasalamat ka, mabait si sir. Pinagbuksan na rin ni Mang Roberto ng gate si Gianna, kaya naman tuwang-tuwa ang dalaga at dahil marami siyang bitbit ay tinulungan na rin siya ni Gianna sa pagbubuhat. Salamat. Nakangiting sagot naman ni Gianna at saka tuluyan ang sumunod sa gwardiya. Habang binabaybay naman ni Gianna ang lawak ng labas ang buong mansyon papasok sa loob, ay hindi niya naman maiwasang mapaisip. Maisip ang mga dati niyang napagdaanan, ang kanyang mapait na nakaraan na nagdulot sa kanya ng malalim na sugat sa kasalukuyan at ngayon ay hinanapan niya ng gamot at lunas patungo sa tuluyang paghilom na inukit na sakit ng kahapon. Sa kanyang pag-iisip ay hindi niya namalayang nasa loob na pala siya ng mansyon at sa kanyang bandang kanan sa may sala, nakaupo naman sa may sofa si Grant at hinihintay siya. Maiwan ko na dito ang gamit mo. Puntahan mo na doon si Boss Grant. Wika ng gwardiya, tumango naman si Gianna. Salamat po ulit. Mahina niya namang sagot. Wala rin pinalampas pang segundo si Gianna at sandali munang naiwan doon sa may pintuan ang kanyang maleta at lumakad na papunta sa kinaroroonan ni Grant Montevero. Maupo ka. Kalmadong utos ka agad ni Grant nang makalapit na doon si Gianna. Salamat po. Nakangiting tugon naman ni Gianna. Inayos niya ang suot niyang mahabang palda at saka pinatong na sa kanyang dalawang hita ang kanyang dalang long brown envelope. Can I have your resume? Meron ka ba nun? Malumanay na tanong naman ni Grant kay Gianna. Bago pa magtungo sa Maynila si Gianna, ay sinigurado niyang naihanda niya na lahat ng mga maaari niyang magamit kapag nag-apply siya ng trabaho. Kaya naman, dala niya na sa loob ng kanyang envelope ang mahahalagang mga dokumento na magagamit niya naman anumang oras katulad na ngayon para may maipakita siya kay Grant. Opo, meron po. Teka, kukunin ko lamang po dito sa loob ng envelope ko. Dali-dali namang kinuha ni Gianna ang kanyang resume sa loob ng hawak niyang envelope, tsaka inaabot niya ito kay Grant.
Ito po. Magalang na sabi naman ni Gianna kay Grant. Na makuha naman niya ni Grant, bago pa man niya rebisahin ang nakalagay sa resume ni Gianna, ay pinuna naman niya ang suot ng dalaga na kahit katirikan ng araw, ay balot na bulot ang buong katawan nito, na nakasuot pa nga ng itim na long sleeves. Anyway, hindi ka ba binabanas dyan sa suot mo? Sobrang init na sa labas Naka-long sleeve ka pa. Puna naman ni Grant. Napatingin naman si Gianna sa kanyang suot tsaka muling umangat ang tingin kay Grant nang may mangingiti sa kanyang mga labi. Sanay naman na po ako sa katawan ko na ganito, sir. Mas komportable po ako kapag naka-long sleeve. Sagot naman ni Gianna. Noon pa man ay nakakalakan niya na talaga ang ganitong kasuotan na halos wala ng balat ang kanyang katawan na makikita. Para bang may ayaw talaga siyang ipakita sa loob ng mga kasuotan yon. Sa kabilang banda ay nauunawaan naman yun ni Grant dahil may kanya-kanya din namang taste sa pananamit ang bawat tao. Kaya naman tumango na lamang si Grant at dumiretso na lang sa kanyang pagtatanong sa dalaga. Okay. Anyway, so you are Gianna. You're from Dumaguete? Tanong niya habang nakatingin sa hawak niyang resume, sabay tingin kay Gianna. Opo, sir. Tubong Dumaguete po ako. Nakangiting tugon naman ni Gianna. Kailan ka pa dito sa Maynila? Muling usisa naman ni Grant sa kanya. Sa katunayan po ay pang-5 araw ko na po, sir. Nag-aalala na po ako sa mga susunod na araw dahil paubos na po yung pera na ipinabaon sa akin ni nanay at tatay kaya nagpupumilit po ako ngayon dito na matanggap po sana sa inyo. Habang nagsasalita naman si Gianna, ay hindi naman maiwasan ni Grant na pagmasdan ang bawat pagbuka ng bibig ng dalaga. Pinapakinggan lang niya ang bawat salita at kwento nito. Hindi na rin naman bago kay Grant na makarinig ng mga ganitong dahilan, ngunit iba yung ganitong kay Gianna. Para bang dalang-dala siya sa bawat sinasabi nito. Bakit ka nagpunta dito sa Maynila? Wala bang kabuhayan doon sa inyo? Wala ka bang mahahanapan doon ng trabaho? Ang totoo po niyan, sir. Elementarya lang pong inabot ko. Uminto na ho ako sa pag-aaral dahil kinailangan ko na hong tumulong sa paghahanap buhay sa mga magulang ko. Wala akong kapatid. Solo anak lang ako. Pero dahil sa sobrang hirap ng buhay namin doon sa baryo namin, hindi na ako magawang pag-aralin ng mga magulang ko. At nauunawaan ko naman po yun. Mulat na ako sa kahirapan kaya naman iyon po nagtulak sa akin na makipagsapalaran dito sa Maynila. May mga kumpanya rin namang nag-hiring doon sa amin pero dahil sa elementary graduate lang ako, wala namang tumatanggap sa akin. Kaya ang nabagsakan ko ay ang pagiging sales lady at katulong. Pero marunong naman po ako magbasa at magsulat. Dahil noon po nung may dumayong mga volunteer teachers sa lugar namin para turuan ng mga bata doon sa amin, nakisit in po ako kaya eto, nagbabaka sakali po ako rito sa Maynila na makipagsapalaran baka sakaling magbago ho ang takbo ng aming buhay. Tumangu-tangu naman si Grant at tila nakaramdam ng kaunting awa sa naging paglalahad na iyon ni Gianna sa kanilang buhay kaya naman huminga siya ng malalim bago magbigay ng kaniyang desisyon. Actually, nakakuha na talaga kami ng katulong. Pero dahil mukha ka namang mapagkakatiwalaan, sige, tinatanggap na kita. You're hired. Desisyon ni Grant na ikinagulat naman ni Gianna. Tuwang-tuwa pa siya sa kanyang narinig dahil ngayon nga sa wakas ay may trabaho na siya. Talaga po? Tanggap na po ako? Hindi naman makapaniwala ang tanong ni Gianna. Yes, at pwede ka na magsimula bukas dahil alam kong malayo pang binaybay mo. Si Manang Alice na lang ang bahala sa'yo. Siya ang head ng mga maids dito. Sabi naman ni Grant sabay dating naman doon ang kanyang tinutukoy na si Manang Alice. Napatingin din si Gianna kay Manang Alice. Hello po, kamusta po? Magalang na bati ni Gianna sa matanda at ninitian naman siya nito. Hello din, iha. Sir, pakakainin ko lang muna siya ha at mukhang gutom na rin. Wika naman ng matanda na may maaliwalas namang tingin kay Gianna. No worries, ikaw nang bahala sa kanya Manang Alice. I'll go ahead. Sabi naman ni Grant
at ipinaubaya niya na ang iba pang gawain kay Manang Alice dahil ito rin naman ang mag-a-assign ng mga designation na gagawin ni Gianna. Maraming salamat po talaga, sir. Wala nga mapagsidna ng saya at galak ni Gianna dahil sa pagkakataon na yon ay isa na siyang ganap na empleyado sa mansyon ng mga Montevero. Nang sumunod na araw sa pagsisimula ng panibago at unang araw ni Gianna sa trabaho ay tinungo niya kaagad si Boss Grant na nasa malawak naman at malaking living room ng mansyon habang ang lalaki ay kasalukuyang nakaharap sa kanyang laptop at tinitipa ang bawat letra sa keyboard nito. Samantala si Gianna naman ay may hawak na tray ng kape at tinapay na ginawa pa niya para sa kanyang Boss Grant. Nilakad ni Gianna ang daan patungo sa harap ni Boss ng may ngiti at saka inilahad ang kanyang daladalang food tray na may lamang kape at tinapay. Boss Grant, eto pong inyong kape at tinapay. Ginawa ko po ito para sa inyo. Para habang nagtatrabaho kayo ay may nakakakain kayo. Para hindi po kayo antukin. Nakangiting sabi ni Gianna kay Boss Grant. Napahinto naman si Boss Grant sa kanyang ginagawa at saka iniangat na ang tingin kay Gianna. Salamat, ilapag mo lang dyan. Sabi naman ni Boss Grant at sabay itinuro niya ang isang sulok kung saan naroon ang isang lamisita. Nang sabihin niyo ni Boss Grant ay kaagad na naglakad si Gianna patungo sa itinuro ng Boss Grant. Doon sa may sulok at inilatag na doon ang daladala niyang tray. May kailangan pa po ba kayo, boss? Muling tanong ni Gianna na makabalik na itong muli sa harapan ni Boss Grant. Wala namang imik ang lalaki bagkos ay patuloy pa rin sa pagtitipa sa kanyang laptop. O wala na, maaari ka nang umalis. Matipid niyang utos. Napangiti naman si Gianna at saka siya'y sumagot. Sige po, kung meron pa po kayong kailangan ay tawagin niyo lang po ako. Sabi niya. Maya-maya pa ay muling tumingin si Boss Grant kay Gianna na medyo masungit ang reaksyon ng mukha nito. Hindi mo kailangan palaki ng trabaho mo. Gawin mo lang na maayos ang pinapagawa ko. Oo naman, Boss Grant. Salamat po sa paalala. Wika naman ni Gianna kay Boss Grant at tuluyan na ngang iniwan doon ang lalaki upang gawin naman ang iba niyang trabaho na naghihintay pa sa kusina. Kahit nga medyo kalmadong makitungo, makipag-usap itong si Boss Grant kay Gianna, ay makikita pa rin ang pagiging mayabang at masungit ni Boss Grant sa kanya. Ngunit sa kabila nito, ipinakita ni Gianna ang kanyang kabaitang suporta at positibong pananaw sa trabaho. Kahit na medyo masungit ang kanyang boss sa kanya o maging sa kanilang lahat na naroon, kailangan niyang ipakita na mahina siya para itago ang kanyang itinatagong lakas na sigurado siyang sa mga susunod na araw ay unti-unti na ring mararamdaman at makikita. Kinaumagahan, nagpatawag naman ng isang meeting si Boss Grant sa kanyang mga tauhan sa mansyon dahil sa susunod na gabi ay magkakaroon siya ng party na dadaluhan naman ng kanyang mayayamang mga negosyante, mga kilala at mga matataas na tao sa industriya ng pagnenegosyo. Everyone, nais kong ipaalam sa inyo na magkakaroon tayo ng isang espesyal na okasyon bukas. Dadalo ang aking mga business associates para sa isang pagtitipon. Gusto ko maging perpekto ang lahat, mula sa pagkain hanggang sa dekorasyon. Nauunawaan niyo ba? Wika ni Boss Grant sa kanyang mga tauhan. Sabay-sabay namang tumugon ang mga ito. Nauunawaan po namin, Boss Grant. Makakaasa po kayo na aayusin po namin ang magiging paghahanda bukas. Sabi pa ni Manang Alice. Ilang linggo na rin doon si Gianna sa mansyon at sa kabutihang palad ay nagiging maayos naman ang kanyang trabaho. Mas focus nga itong si Gianna sa pagsisilbi sa kanyang boss na si Grant. Kaya naman ay nagiging madalas talagang engkwentro nilang dalawa sa isa't isa. Sa kabilang banda, hindi rin naman napigilan pa ni Grant na muling mapuna ang suot ni Gianna na long sleeve at sa lahat ng kanyang mga katulong ay ito lamang ang bukod tanging may kakaibang suot. Gianna, by the way, bakit ka nga pala lagi naka-long sleeve sa trabaho? Mukhang mainit pa naman ngayon ang panahon. Puna naman ni Grant kay Gianna. Nagtinginan din naman si Gianna at ang iba pa niyang mga kasamahan at para bang iyon din ang gusto nilang itanong sa dalaga. Sir,
Sanay lang po kasi akong naka-long sleeves. Mas komportable po kasi ako ng ganito at saka hindi rin naman po ako binabanas. Ayos lang po ako. Sagot naman ni Gianna. Muli namang tumingin ng masusi si Grant kay Gianna na para bang kinikilatis pa ang babae. Talaga? Hindi ba't mas mainit at mahirap magtrabaho kapag ganyan naka-long sleeves? Muling tanong ni Grant nang may pagdududa. Inaasahan na nga ni Gianna ang ganitong tagpo kaya naman noon pa man ay inihanda niya na ang kanyang mga isasagot kung sakaling mapunaan nila ang laging balot na balot niyang pananamit sa kanyang katawan. Opo sir, sanay lang talaga ako. Hindi po ako sanay na nagpapakita ng balat sa trabaho. Sagot naman ni Gianna. Pinutol na rin ni Grant ang pag-uusisa dahil baka naman ma-out of place ang dalaga. I see. Sige, Gianna. Basta gawin mo lang ang trabaho mo ng maayos. Kung meron kang kailangan sabihin sa akin, huwag kang mahihiyang lumapit, okay? Sabi naman ni Grant sa kanya. Opo, sir. Maraming salamat po. At dahil wala na rin naman niyang ibang sasabihin pa si Grant sa kanila, ay kanya-kanya na muli silang bumalik sa kanilang mga trabaho. Habang si Grant ay malalim pa rin nag-iisip. Matapos ang pag-uusap, napansin ni Boss Grant na medyo may kakaiba sa katauhan ni Gianna. Parang may tinatago na ayaw lamang ipaalam ni Gianna sa iba. Ayaw man niyang pagdudahan ng dalaga dahil baka nga naman ayaw lang talaga magpakita ng balat sa iba kaya naman hinahayaan niya lang ito dahil kahit na papaano naman ay iginagalang pa rin niyang pribadong buhay ni Gianna. Habang si Gianna naman ay nagtungo sa kanyang silid, sabay lock ng pinto. Nakasanda lang siya doon at matalim na nakatitig sa kawalan. No one will know the truth behind this mask. The truth will come out soon. Soon, kapag nakita na kita. Kriminal. Matalim at makahulugang sabi ni Gianna. Galit na galit ito na tila may inaalala sa kanyang nakaraan. Walang nakakaalam ng tunay na kulay ni Gianna at isa ito sa plano niya para maisagawa ang maitim niyang plano. Samantala, kinabukasan, nagsimula ng mga kasambahay at kabilang na si Gianna na mag-aayos sa mga kakailanganin sa event. Kung meron man niyang ibang sabik sa event na to, ay walang iba yon kundi si Gianna. Sabik na siyang makita ang mga dadalong bisita ni Grant at hindi na siya makahintay pa sa taong gusto niya talagang makita. Hapon pa nga lamang ay ayos na ang lahat. Isa-isa na rin nagsisidatingan ang mga bisita. Maging si Boss Grant ay posturang-postura na rin at nakasuot na nga ng kanyang mamahaling itim na tuxedo. Hindi naman sinasadya ni Gianna na mapatitig kay Grant kaya napatingin din sa kanya ang lalaki. Gianna, ayos na ba ang lahat? Tanong ni Grant sa babae nang lapitan niya ito. Ilang segundo rin ang lumipas bago nakasagot si Gianna. Hindi niya rin maintindihan ng sarili niya kung bakit tila na starstruck yata siya sa pagkakatiting na iyon ni Grant. Opo sir, ayos na po ang lahat. May mga bisita na rin po kayo sa garden at ang iba naman po ay dumiretso na sa living room. Actually, yung iba po ay hinahanap na kayo. Wika naman ni Gianna. Ngumiti naman si Grant. Okay, thank you. Tatalikod na sana siya nang muli niyang lingunin si Gianna. Anyway, bumaba ka na rin. Maybe they already need you there? Sabi ni Grant tsaka tuluyan ang bumaba patungo sa kanyang mga bisita. Tumango na lamang si Gianna. Ngunit bago siya bumaba, minabuti niya munang tumayo muna sa may itaas ang hagdan kung saan ay tanaw na tanaw niya ang mga taong nasa baba at malinaw niyang napapanood ang ginagawa ng mga ito. Iginala ni Gianna ang kanyang mga mata na tila ba may hinahanap. Meron siyang matalim na mga tingin sa kanyang mga mata. Isang tingin na punong-puno ng galit at labis na determinasyon. Sa bahaging pintuan papasok ng living room ay isang lalaki naman ang umagaw sa kanyang pansin. Hindi maaaring magkamali si Gianna dahil ang lalaking ito na nakapirmi ngayon sa kanyang paningin ay walang iba kundi ang lalaking matagal niya nang hinahanap. Kaya naman ngayon ay parang biglang nanigas si Gianna sa kanyang kinatatayuan. Habang pinagmamasdan niya ang lalaki, ay dahan-dahan na rin siyang bumaba ng hagdan habang nakakuyom ang kanyang mga kamay na papalapit sa kanya.
Nang may madaanan siyang kanyang kasamahan na namimigay ng wine, ay walang ano-anong kumuha ng isang baso si Gianna, ngunit ang mga tingin niya ay nakapirme pa rin sa lalaki. Sa hindi naman kalayuan ay napansin naman siya ni Grant. Sinundan niya ang mga matatalim na tingin ni iyon ni Gianna at doon niya na lamang sa direksyon patungo kay Mr. Arnaldo de la Cruz ang punta niya. Inaabangan niya ang gagawin ni Gianna dahil sa pakiramdam niya ay para bang may gagawin itong masama noong mga oras na yon. Dahil kita niya sa mga mata ni Gianna ang galit. Wala namang kamalay-malay si Don Arnaldo na abala pa sa pagagalpak sa pagtawa habang nakikipagkwentuhan pa sa iba niyang mga kasama. Kaya naman, bago pa man maituloy ni Gianna ang para bang masamang balak sa kanyang gagawin kay Mr. Arnaldo, ay nilapitan kagad sila ni Grant at humarang na sa daraanan sana ni Gianna patungo sa harapan ni Arnaldo. Grant! Our mighty Grant! Long time no see bro, na-miss ko ang presensya mo. Bungad na bati ni Arnaldo kay Grant pagkakita rito at saka niyakap pa ito ng mahigpit dahilan para mag-cruise ang kanilang mga tingin ni Gianna na kasalukuyan naman nakatayo pa rin sa likuran ni Grant. Nakatingin sila ng ilang segundo ngunit kahit mabilis lamang yon ay sinigurado pa rin ni Gianna na may mararamdamang kakaiba si Arnaldo sa kanyang mga tingin na yon. Nang makakalas na sa pagyayakap ang dalawa, ay bigla namang hinanap ni Arnaldo si Gianna dahil para bang nakakita siya ng multo. Nasaan yung babae? Tanong ni Arnaldo sa kanyang matalik na kaibigan na si Grant. Alam ni Grant na ang tinutukoy nito ay si Gianna, kaya naman pinagtakpan na lang niya ang babae. Sino babae? Napakaraming babae dito bro. Anyway, kararating mo lang galing Amerika. Babae ka agad ang hanap mo? Doon nga tayo para masarap-sarap ang kwentuhan natin. Wika naman ni Grant tsaka hinila si Arnaldo patungo sa may pool area. Si Arnaldo de la Cruz ang pinakamatalik na kaibigan ni Grant na isa ring matagumpay na negosyante. Lumago ang kanyang negosyo dahil simula na magkapera siya ng sapat na halaga ay si Grant na ang tumulong sa kanya para mapalago ito. Matagal din itong tumigil sa Amerika na inabot din ng ilang taon at ngayon lamang bumalik sa Pilipinas na hanggang ngayon ay hindi pa rin malaman ni Grant ang dahilan nito kung bakit biglang umalis. Halos triple rin ang tanda ng edad ni Arnaldo kay Grant kaya naman parang kuya na rin ang turing sa kanya ni Grant. Habang si Gianna naman ay nakatago lamang sa may sulok at naistorbo lamang nang biglang may nagtanong sa kanya na dalawang babae na nakasuot din ng formal attire. Hi, isa ka sa mga maid dito, diba? Ang ganda naman ng suot mo. Parang pang-aay sa mga mata ng bisita. Para hindi uniforme ng isang katulong. Mabilis naman nagbago ang reaksyon ng mukha ni Gianna. Kung kanina ay galit na galit ito, ngayon naman ay nakangiti na siya ngunit iyon ay isang pekeng ngiti lamang. Opo, katulong po ako rito. At ito pong suot ko ay bahagi rin po ng uniforme namin dito. Magiliw na sagot naman ni Gianna. Ngunit bigla naman nagtawanan ang mga babaeng yon. Parang may tinatago ka pa sa outfit mo Siguro may kakaiba kang tinatago ano? Kakaiba nga ang suot mo kaysa sa iba mong mga kasamahan no? Ay hindi naman po sa ganon, sanay lang po talaga ako sa ganitong style. Pagtatanggol pa rin ni Gianna sa kanyang sarili. Maya-maya pa ay bigla namang lumapit doon si Grant nang mapansin niyang para bang hindi komportable doon si Gianna. Anong nangyayari dito? May problema ba, staff? Tanong ni Grant. At doon na pag-alaman ni Gianna sa mga staff na staff din naman pala iyon ni Grant sa kanyang kumpanya na kung makakaastay, akala mo isang mga bilyonaryo ang naroon. Boss Grant, may tinatanong lang po kami dito sa katulong ninyo. Nagtatawanan lang po kami. Sumagot naman si Grant. Pero parang hindi siya komportable. Sino man yung tinatanong nyo, treat my people here with respect. Understood? You know my rules sa opisina ko, kaya dalhin niyo rin yan dito. Sabi naman ni Grant sa kanila. Pasensya na po, Boss Grant. Sabay na paumanhin ng dalawa.
It's okay, just be mindful next time. Let's all enjoy the party and treat each other with kindness and respect. Sagot naman ni Grant at umalis na rin doon ang dalawang babae. Napatingin naman si Gianna kay Grant. Gusto niya magpasalamat dito ngunit para bang nakaramdam siya ng hiya, kaya naman ngumiti na lamang siya. Samantala, nang matapos naman ang party, ang natira na lamang doon ay yung mga kasambahay na nag-aayos at nagliligpit ng mga kalat. Nang matapos sila ay hating gabi na rin, kaya naman nagpasya na muna si Gianna na magpaiwan sa may pool upang magpahinga at magpahangin na muna. Nakaupo ngayon si Gianna sa gilid ng pool at nakatingin sa mga bituin. Pinili niya munang mapag-isa doon para na rin makapag-isip-isip muna base sa mga nangyayari kanina. Nang muli niya makita si Arnaldo de la Cruz. Samantala, paakyat na sana si Grant patungo sa kanyang silid nang makita pa niya si Gianna sa may pool area. Noong una ay nagdadalawang isip pa siya kung lalapitan niya ba ang dalaga, ngunit kalaunan ay naisipan na rin nito na puntahan ng dalaga at samahan na rin ito doon. Gianna, hindi ka pa ba papasok? Gabi na. Bungad na tanong ni Boss Grant kay Gianna. Napalingon naman kaagad si Gianna sa direksyon na iyon ni Boss Grant. Boss, sandali lang po. Nag-e-enjoy lang po ako sa ganda ng langit. Nagpapahangin na rin po ako. Pampalipas ng pagod. Sagot naman ni Gianna. Maya-maya pa ay naisipan na rin ni Boss Grant na tabihan rin ito si Gianna. Dama naman ang babae na masarap lumanghat ng sariwang hangin at malamig na hangin lalo pat kapag pagod ka, kaya naman nagstay na rin siya doon. Ang lalim ng iniisip mo tanong ni Grant. Hindi naman agad nakasagot si Gianna. Tumingin ulit siya sa kalangitan. Iniisip ko lang po kung gaano ba kalaki ang mundo natin at kung gaano tayong kaliit kumpara sa lahat ng to. Tumangu-tangu naman si Boss Grant tsaka tumingin na rin sa kalangitan. Tama ka. Minsan nakakalimutan natin kung gaano tayong kaliit sa mundo. Tugon naman ni Grant. Nagkaroon naman ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Tiningnan ni Boss Grant si Gianna. Alam mo, Gianna, kahit na maid ka lang, parang may alam ka sa buhay na hindi ko alam. Tanong ni Grant dahilan para mapangiti si Gianna. Marahil po marami ako nakikita mga tao, boss. At sa bawat tao ay may natututunan ako. At sa bawat pagkakataon ay may nararanasan ako. Masaya man o mapait na karanasan. Makahulugang sabi naman ni Gianna. Alam niya na nakahalata na sa kanya kanina si Grant nung papalapit siya kay Arnaldo. Kaya mabilis siyang naharangan nito kanina. Alam niyang nagdududa na sa kanya ang kanyang boss na si Grant. Ngunit kailangan pa rin niyang manatili sa pagpapanggap at mas doble ingat pa para hindi ito makahalata. Para hindi mabulilyaso ang mga plano niya. Ngunit kahit ano pa nga ang takas niya, ay hindi siya makakatakas kay Grant, kaya naman inopen na rin niya ang mga nangyari kanina. About nga pala sa nangyari kanina. Okay lang ba? Tanong ni Grant. Hindi naman malaman ni Gianna ang isasagot niya. Ano nga ba naman ang isasagot niya? At ano ba ang gustong puntuhin ni Grant sa kanya ngayon? Kaya naman hindi na muna siya nagbigay ng kasagutan. What I mean is, okay ka lang ba kanina? Yung dalawang babae kasi kanina nakausap mo ng mga staffs ko sa office. I heard the news about them. Nabully daw sila doon sa mga bago. Kaya I'm thinking na baka binubuli ka rin nila. Tila naman nabunutan ng tinik sa puso ni Gianna nang malamang iyon naman pala ang tinutukoy ni Grant at hindi yung tungkol kay Arnaldo, kaya naman sumasagot na rin siya dito. Yun po ba? Naku, wala po yun. Ang tinatanong lang po nila sa akin ay yung about sa suot kong damit na kakaiba raw kumpara sa iba. Hindi naman po yun big deal sa akin, kaya ayos lang po yun sa akin. Hindi rin naman po ako magpapatol sa mga ganon. Sagot naman ni Gianna. Oh, good to hear that. Sagot naman ni Grant. Habang lumalalim ang gabi ay mas lumalalim din ang kanilang usapan. Hindi na nga nila namalayan na nagtatawanan na rin sila sa sarap ng kanilang usapan.
Nakalimutan na rin nila kung sino nga ba itong kaharap ngayon ng isa't isa. Dahil sa sarap ng kanilang usapan ay para bang wala na silang pakialam pa sa paligid. Nang sumunod na araw, naisipan naman ni Gianna na magluto ng isang pinakapaboritong lutuin noon ng nanay niya at iyon ay ang pork adobo. "Oh, this is the best pork adobo I've ever had," wika ni Grant nang tikman niya na ang nilutong pork adobo ni Gianna para sa kanya. Lumiwanag naman ang mukha ng babae nang magustuhan iyon ni Grant. Talaga po?" Hindi naman makapaniwalang tanong ni Gianna. Tumango naman si Grant at saka malaya nang umupo doon at muling kumuha ng isang gayat ng adobong baboy at muling kinain. "Yeah, it's like your mother's recipe, tama? Di ba usually mga mother or grandmothers natin yung nagtuturo sa ating magluto?" Muli naman nagtanong si Grant kay Gianna. Habang si Gianna naman ay nanatiling nakatayo doon habang nakangiting pinapanood si Grant na takam sa niluto niya. "Alam niya rin po?" "Opo, niluto po ito ayon sa recipe ng nanay ko. Masarap yung magluto at mas masarap magluto kaysa sa akin. Sa katunayan nga po ay marami po siyang naituro sa akin ngunit dahil karni po ng baboy yung meron tayo ngayon, iyan na lang niluto ko at mukha namang nagustuhan niyo talaga kaya salamat po." "Nice. Well, your mom must be a great cook. Siyempre, ikaw din," sabi naman ni Grant at saka sumandok na rin ang kanin. Napatingin naman siya kay Gianna. "What if saluhan mo na lang ako kumain? Total madami din naman tong niluto mo. Tara, upo ka na dyan. Saluhan mo na din ako. Napakarami nito, oh." Alok pa ni Grant. Nahihiya pa nga si Gianna dahil sa isip niya ang iisipin na makakakita sa kanya na kabago-bago pa lang niya ay nakikisabay na siya sa pagkain sa kanyang amo pero syempre kapag si Grant na nagpumilit ay wala na rin siya magagawa pa kaya pinagbigyan na lang din siya nito ngunit ang hiling niya ay maupo na lang doon at panoorin na lang si Grant na kumain. Total ay busog pa rin naman din siya. Sige po, pero uupo na lang po ako. Busog pa rin naman po ako. Papanoorin ko na lang po kayong kumain," sabi naman ni Gianna. "Sigurado ka?" tanong naman ni Grant. Opo, huwag niyo po ako alalahanin at saka para po talaga sa inyo yan. Kung pwede nga lang naubusin niyo yan eh. Sige po, kakain na po kayo?" sabat ni Gianna at saka hinila ng upuan na katapatan ng inuupuan ni Grant tsaka naupo na rin ito doon. "Okay, ikaw bahala. Kakain na ako, ha? Enjoy your meal po," nakangiting sabi naman ni Gianna habang nakatingin kay Grant na nagsisimula na rin kumain ng lalaki. Sa kalagitnaan naman ng kanyang pagkain, para hindi naman awkward ay muli na nga nagbukas ng konversasyon si Grant at muling nagtanong kay Gianna. "You know, I've always wondered about your life." Nakatingin si Grant kay Gianna nang itanong niya iyon. Napakunot naman ang noo ni Gianna sa pagtataka. "Po?" tanong ni Gianna. "Yeah, like, what do you like to do when you're not working?" Pagpapatuloy pa ni Grant. Napatango naman si Gianna. Ang pastime ko po talaga ay magbasa at mag-drawing," sagot naman ni Gianna. Namangha naman si Grant dahil maging siya ay mahilig din namang magbasa, lalo na kapag tungkol ito sa philosophy. "Really? What kind of books do you read? Kasi ako mahilig din ako magbasa ng libro, like philosophy," sabi pa niya. Sandali namang nag-isip si Gianna. Mostly suspense and mystery novels po," sagot naman ni Gianna nang may makahulugang tingin kay Grant. Napataas naman ang kilay ni Grant. "Mystery novels?" Opo," sagot ni Gianna sabay tango ng ulo. "You really are a mysterious girl, huh? Actually, exciting din naman talaga siyang basahin," sabit naman ni Grant at nagbigay din ng isang makahulugang tingin kay Gianna. Maya-maya pa ay iniba na rin ni Grant ang usapan. "You know, I've never really had a friend before. Maliban siguro sa matalik kong kaibigang si Arnaldo," malumanay na sabi ni Grant.
Otomatiko namang natigilan si Gianna nang marinig niya ang pangalan ni Arnaldo. Arnaldo, siya lang kaibigan ninyo? Muling tanong ni Gianna. Ramdam ni Grant na tila ba naging interesado si Gianna nang banggatin niya ang pangalan ni Arnaldo, kaya naman sinakyan na lamang niya ito. Yes, kuya nang kung ituring ko sa kanya at siya lang naging sandigan ko. Pero this past few years, I've noticed something about him. Para bang may kakaiba? Nagbago siya. Naging malamig. May nabalitaan din ako about backstabbing me. Pero binaliwala ko na lang yon. Dahil syempre, kaibigan ko siya at malaking tiwala ako sa kanya. Pagkukwento pa ni Grant. Matalim na nakikinig lamang si Gianna. Nakikiramdam at nakikinig. Alam mo sir, laging bilin sa akin ng nanay at tatay ko. Lahat daw ng tao ay pwede mong maging kaibigan. Maging ang mga hayop nga, parang tao na rin kung alagaan, pero hindi ibig sabihin nun ay lahat na pwede nating pagkatiwalaan. Kung anong pinakamailap na hayop na nagagawa pa rin mag-hysterical at mangagat at umatake. Iyon pang kanyang mababangis kahit na magandang imahe ang nakaharap sa'yo. Kaya ko. Wala talaga akong kaibigan at hindi ako kinakahiya nun. Mas gusto ko magkaroon ng kahit na iisa, basta totoo. Kesa naman yung mga iba na kahit na sarili mo ng pamilya, ang taong maaasahan mo makakatulong, magmamahal at dadamay sa'yo, ay sila palang magiging dahilan sa pagkasira ng buhay mo. Kahulugang sabi ni Gianna kay Grant. Napaisip naman si Grant. Parang ang lalim yata ng pinaghuhugutan mo ah. Pabiro na ang sabi niya. Ngumiti lamang si Gianna dahil baka lalo pang makahalata si Grant sa kanya. Ah, naku, wala po yun. Napansin ko lang naman yun, pero totoo naman, diba? Oo, may punto ka naman. Kung sino pa yung pinakapinagkakatiwalaan mo, siya pang sisira sa pagkatao mo. Dagdag pa ni Grant. Nang sumunod na araw ay nagtungo naman si Grant sa isa sa kanyang mga resort sa Laguna upang may katagpuin na kliyente. Isinama din nga niya si Gianna dahil kesyo kailangan daw niya ng assistant ng araw na yon. Sumama naman si Gianna dahil gusto rin niyang makalanghap ng mas sariwang hangin sa probinsya. Nang matapos ang meeting ni Grant ay minabuti muna ng dalawa na tumambay na muna sa may dalampasigan. Boss Grant, ang ganda ng view dito, no? Panimula ni Gianna. Nakangiti namang tumingin si Boss Grant kay Gianna. Mas maganda ka pa sa tanawin. Sagot niya, kaya naman mabilis na napalingon sa kanya si Gianna sa pag-aakalang nagbibiro lamang ito, ngunit tila seryoso naman ang reaksyon ng mukha ng lalaki. Nako Boss Grant, nagiging bolero ka na. I'm not joking. Tunay na mas maganda ka pang pagmasdan. Seryoso ang sabi ni Boss Grant. Natahimik naman sandali si Gianna at hindi malaman ang kanyang isasagot o magiging reaksyon man lamang sa sinabing iyon ni Grant. Maya-maya pa ay marahan nang lumapit si Grant kay Gianna at hinaplos ang pisngi nito. Pwede ba katang halikan? Nakasloob niyang tanong kay Gianna. Mas lalo namang bumilis ang tibok ng puso ni Gianna. Ha? Anong ibig mong sabihin? I mean, bakit? Kunot na ang tanong ni Gianna. I like you, Gianna. Maaaring isipin mo na napakabilis ang pangyayari, ngunit bigla ko na lang din tong naramdaman. Gusto ka ta, Gianna. At mas lalo yung lumalalim araw-araw. At never ko pa tong naramdaman sa ibang babae. Sa'yo pa lang, Gianna. Sa'yo pa lang. Buong pusong pagtatapat naman ni Grant. Ang totoo ay iniibig na rin ni Gianna si Grant ng palihim. Naunahan lamang siya ng takot kung paano aminin ito, ngunit ayaw na rin niyang isantabi pa. Kahit na mali ay gusto na rin niyang ituloy dahil puso niya nang naguutos at nagdidikta sa kanyang isip. At isa pa, hindi naman talaga ito kasama sa kanyang plano. Ngunit may magagawa pa ba siya kung ang puso niya nang nagdikta, nagutos at nagsabing mahalin niya si Grant?
Hindi rin naman niya akalain pa na mangyayari ito dahil nung una, buong akala niya ay suplado ang lalaki. Pero hindi naman pala. Mas naging komportable siyang kasama ito habang lumilipas ang mga araw. Katulad ng nararamdaman din sa kanya ni Grant. Seryoso po ba kayo, Sir Grant? Baka nabibigla lang kayo sa nararamdaman ninyo. Niniguradong tanong naman ni Gianna kay Grant. I'm serious, Gianna. At handa akong patunayan yun sa'yo. Sagot naman ni Grant. Nang gabing ring yon, tila napawi ang lahat ng kanilang isipin at nangibabaw lamang ang pag-ibig nila sa isa't isa. Marahang idinampi ni Grant ang kanyang mga labi sa mapupulang labi ni Gianna. Pagmamay-ari nila ngayon ang mundo kung saan sila lamang dalawa ang tao dito. Sabay tumulo ang kanilang mga luha habang nakapikit at buong pusong dinadama ang bawat halik na kanilang pinagsasaluhan. Para silang biglang lumutang sa ere na marahang umiikot at pilit tinatakasan ng pait ng kahapon at maitim na plano na ang tanging safe place at comfort zone lamang nila ay matatagpuan lamang sa piling ng isa't isa. Naging sunod-sunuran na nga lang ang katawan at diwa ni Gianna sa bawat kilos at galaw ni Grant. At hinayaan na gawin nito ang mga bagay na gusto rin naman niyang iparamdam sa kanya ng lalaki. Maya-maya pa nang maramdaman na sanang huhubarin ni Grant ang damit ni Gianna, ay bigla siyang pinigilan ng babae at kumalas mula sa pagkakahalik. Sir Grant, sandali lang, sabat ni Gianna. Bakit, Gianna? Ayaw mo ba? Is this your first time? Takang tanong naman ni Grant. Sa pagkakataong yun ay unti-unti na ring idinistansya ni Gianna ang katawan mula sa katawan ni Grant at pinigilang magpadala sa bugso ng damdamin. Hindi dapat makita ni Grant ang kanyang katawan kaya naman kahit na nasa kalagitnaan na sila ng sensasyon ni Gianna ay minabuti na lang niya na ihinto ito. Gusto ko pero hindi pa rin pinapatos ni Grant ang sasabihin sana ni Gianna at isinangga ang kanyang daliri sa mga labi nito sabay mahinang bumulong. Shh! I'll be gentle. Magkalapit na ang kanilang mga mukha. Nakikis-kisya na ang kanilang mga labi nang biglang hawakan ni Gianna ang braso ni Grant para ilayo ito sa kanya. Hindi pa ngayon, Sir Grant. Please. Pakiusap ni Gianna. Ikinagulat naman niya ni Grant, ngunit mabilis rin naman siyang ngumiti dahil nauunawaan niya naman ang babae. Okay lang, sabi ni Grant sabay halik niya sa noon ni Gianna. Salamat, sagot naman ni Gianna at hindi niya na namalayang tumulo na pala ang kanyang mga luha at nang mapansin naman niya ni Grant ay kagad niya itong pinunasan. Huwag kang umiyak, nandito lang ako. Handa ako maghintay. Wika ni Grant at saka inihiling na lang ni Gianna ang kanyang ulo sa balikat ni Grant at sabay nilang pinagbasta ng ganda at lawak ng buong karagatan. Nang sumunod na araw, nang makauwi sila simula ng gabing muntik nang may mangyari kina Grant at Gianna, ay tila mas tumatag ang kanilang samahan. Nagkahiyaan pa nga sila noong una, ngunit mas naging showy na si Grant sa kanyang feelings para kay Gianna. Mas naging protective siya rito. At mas lalo niyang minahal ang dalaga. Manang Alice, have you seen Gianna? May kailangan na akong itanong sa kanya. Tanong ni Grant kay Manang Alice. May kailangan kasi siyang itanong kay Gianna tungkol sa mga papeles na ipinakompile niya kanina at hindi niya yon kailangang ipagpabukas pa. Ay, ang alam ko po, Sir Grant, nasa kwarto na po siya. Nagpaalam kasi siya kanina sa akin magpapahinga raw po siya. Sagot naman ni Manang Alice kay Grant. 9:00 na rin kasi yun ang gabi kaya naman oras na rin ang pahinga ng mga katulong doon. Ah, ganun ba? O sige, thank you. O sige po, sir. Hindi na sana iistorbohin pa ni Grant ang nagpapahingang si Gianna, ngunit importante kasi ang bagay na itatanong niya kaya naman hindi na siya nagdalawang isip pa na puntahan si Gianna sa silid nito doon sa may maid's quarters. Nang makarating doon si Grant ay tumigil muna siya sa harap ng pinto ng ilang segundo bago kumatok. Nakailang katok na rin siya ngunit wala pa rin sumasagot. Waling kumatok pa si Grant at may kasabay ng pagtawag ngunit wala pa rin nagbubukas ng pinto. Napakunot naman ng noon ni Grant sa pagtataka dahil sa lakas ng pagkakatawag niyang yon
At pagkakakatok ay napaka-imposible namang hindi siya marinig ni Gianna. Kaya naman naisipan ni Grant na pihitin ang doorknob at sakto na bukas na pala iyon. Alam niyang mali ang kanyang gagawin na pumasok doon ng walang pahintulot. Ngunit may itatanong lang naman siyang mahalaga kaya naman itinuloy niya ng pagbubukas ng pintong yon at tuluyan na ngang pumasok sa loob. Sa pagkapasok na iyon ni Grant ay kitang-kita niya kaagad si Gianna na walang saplot ang buong katawan na nakaupo sa may dulo ng kanyang kama at nakatalikod. Napansin din niyang may suot itong headphone, dahilan para hindi talaga siya marinig nito. Ngunit may isang bagay na nagpatigil sa mundo ni Grant, at iyon ay nang makita niyang nasa buong katawan nito kung ano ang nasa likod ng kanyang suot-suot lagi na long sleeve. Gianna, mahinang sabit ni Grant. Hindi pa siya marinig noon ni Gianna kaya naman matagal niya pang natitigan ang hubad ng katawan ng babae. Nang maramdaman ni Gianna na parang may ibang tao sa kanyang paligid ay doon niya natuluyang inalis ang kanyang suot-suot na headphone. Huminga siya ng malalim at hindi muna humarap. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Gianna. May kung ano sa puso niya ang bumulong kung haharap ba siya o hindi. Kaya naman ilang sandali pa para matapos na rin ang kabangyan ni Gianna ay tuluyan na siyang tumayo at tumalikod sa gawing pintuan kung saan nakatayo si Grant. Sir Grant, ano pong ginagawa niyo dito? Gulat na tanong ni Gianna at mabilis yan ang kinuha ang kanyang bathrobe na nakapatong sa may kama at kaagad itong isinuot. Halos manlamig ang buong katawan ni Gianna dahil ang sekretong matagal niyang ikinatago-tago ay may nakatuklas na. Hindi na rin nakaimik pa si Grant bagkos sa inihakbang na lang niya ang kanyang mga paa papalapit sa kinakatatayuan ni Gianna at saka walang ano-ano'y niyakap na lang ng mahigpit ang dalaga. Sabay sabing, "Ready your white dress. I will marry you tomorrow." Bulong ni Grant kay Gianna nang may diin sa bawat salita. Ilang minuto matapos sa mga tagpong yon, ay sabay na silang naupo sa may kama ni Gianna at doon ay tuluyan na ngang nag-usisa si Grant kay Gianna. Ano nangyari sa katawan mo? Bakit maraming peklat? At bakas ang pagkasunog? Ano nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Grant kay Gianna. At doon ay tuluyan na rin nagtapat si Gianna. Alam niyang mapagkakatiwalaan si Grant, kaya hindi na rin siya nagdalawang isip na magsabi dito. Nais din niyang humiling ngayon kay Grant na tulungan niya ito laban kay Arnaldo nang sa ganon ay mabigyan siya nito ng katarungan sa mga kawalangian at kasamaan na ginawa sa kanya at sa kanyang ina ni Arnaldo. Boss Grant, total nakita niyo na rin naman ang tunay kong pagkatao. Ang tunay na sugat na bumabalot sa aking buong katawan. Sasabihin ko na sa inyo ang totoo. Ako ay nag-iisang tagapagmana ng Marshall Corporation. Ako ang nawawalang anak ni Daddy Ramon na tumakas mula sa ginawang kalupitan sa akin ng aking stepmom na si Lucia. Siya rin ang nagpapatay sa aking ina. At ang taong ginamit niya para gawin ang lahat ng yun ay walang iba kundi si Arnaldo. Si Arnaldo de la Cruz. Ang sinasabi mong matalik mong kaibigan. Oo. Totoong taga Dumaguete ako simula nang saklolohan ako ng dati naming tauhan na ngayon ay kinikilala ko ng mga magulang. Silang kumupkup sa akin. Silang tumulong sa akin. Isinalba nila ang buhay ko ng maraming taon kaya ako nakabawi mula sa mapait na nangyari sa akin. At dahil hindi na ako makahintay pa na makaganti sa Arnaldo na yan, nagdesisyon akong umalis ng Dumaguete at bumalik dito sa Maynila. Punteriya ko talaga na dito mag-apply dahil sa isip ko. At base sa mga nakalap kong impormasyon na malapit nga sa'yo si Arnaldo. Kaya naman ang sabi ko sa sarili ko, ay mas mabilis ako makakalapit sa kanya sa tulong mo. Grant, isa tong sunog. Itong peklat. Itong sakit dito sa puso ko na matagal ang panahon ko nang kinikimkim. Si Arnaldo may gawa nito. He tried to kill me. Katulad ng ginawa niya sa mommy ko. Pero siguro nga'y may plano pa sa akin ng Diyos na. Kaya hinayaan niya ako makaligtas. Grant, patawarin mo ako. Dahil sigurado akong iniisip mo ngayon na niloko kita
na nagsisinungaling ako sa'yo, na naglihim ako sa'yo, pero ang totoo, I just want to protect myself because I know that no one will do that for me. Ako lang. Sarili ko lang. And now I want a revenge, Grant. I want you to help me. I know it'll be hard for you dahil matalik mo kaibigan si Arnaldo, pero kung mabuti talaga ang puso mo, tutulungan mo ako. Tutulungan mo ako makuha ang hostisya na matagal niya nang ipinagkait sa amin ng mommy ko. Revelasyon ni Gianna at doon ay tuluyan na nga siyang napaiyak. Hindi naman makapaniwala si Grant na ganoong klaseng tao pala si Arnaldo na pinakisamahan niya. Walang ibang nararamdaman ngayon si Grant kundi ang awa para kay Gianna. Awang-awa siya sa dalaga at biglang nakaramdam din ng galit kay Arnaldo. Kaya naman nagdesisyon si Grant na tulungan si Gianna sa kanyang plano dahil noon pa man ay may lamat na rin naman ang pagkakaibigan nila ni Arnaldo. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ganong klase pala ng taong pinakakisamahan ko. Naramdaman ko rin ang naging pagbabago noon ni Arnaldo sa akin. Mula nang magkaroon siya ng maraming pera. At marahil iyon ay nagmula sa stepmom mo. Bilang kabayaran sa nagawa niya sa'yo. Pero nangyari nang nangyari, Gianna. At huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. I will help you. Sabi ni Grant sabay hawak niya sa kamay ni Gianna. Talaga? Tutulungan mo ako? Yes. At para magawa natin ang plano, kailangan nating maikasal. Maikasal? Yes, Gianna. You need to be a Montevero. Nang sa ganun ay mas maprotektahan kita sa tulong ng pangalan ko. Are you willing to do that? Tanong ni Grant kay Gianna. Wala nang ibang pinagkakatiwalaan ngayon si Gianna bukod kay Grant. Kaya naman ay pumayag na rin siya sa gusto nito. O sige, kung yan ang tanging paraan para mapagpagsak ko si Arnaldo, sige, magpapakasal ako sa'yo. Matapang na sabi naman ni Gianna. At doon nga ay niyakap na siya ng mahigpit ni Grant. Kinabukasan din noon ay naikasal sila kahit sibi lamang para lamang maging Montevero na si Gianna. Nagkaroon ng isang prestiyosong event ang mga negosyante na kinabibilangan ni na Grant at Arnaldo. Naroon din ang daddy at stepmom ni Gianna. Napag-usapan ni na Grant na magpanggap pa rin bilang katulong si Gianna. Total, hindi pa rin naman siya mamumukaan ng mga ito dahil napakalaki na nagbago sa pisikal na itsura ni Gianna. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na a-attend si Gianna ng ganitong kagarabong event after so many years mula nang mangyari ang masamang bangungot sa kanilang mag-ina. Handa na ngang iharap ni Grant sa lahat ng tao doon sa event. Handa niya nang ipaglaban si Gianna sa lahat ng mga matang posibleng manghusga sa kanila ngayong gabi. Kung sakaling kakailanganin na nilang ilantad ang tunay na pagkatao ni Gianna. Hindi ba si Grant Montevero yon? Sinong kasama niya? Oo nga no. Di ba parang may nalilink sa kanya na isang modelo? Bakit naman ibang babae ang kasama niya ngayon? Tapos parang katulong pa? True. So weird. Bulong-bulungan ng mga sosyalistang naroon. Hindi naman iyon nakalampas sa pandinig nila, ngunit hindi na lamang nila yun pinansin. Basta ay nagpatuloy lang sila sa paglalakad ng taas noo at may buong pusong pagmamalaki sa kanilang mga sarili. Mas sinigpitan pa nga ni Grant ang pagkakahawak niya sa mga kamay ni Gianna para ipahiwatig at ipadama ang pagprotekta nito sa dalaga. Grant? Bungad ni Arnaldo. Tila isang malakas na ugong para kay Gianna ang boses na iyon ni Arnaldo na sobrang sakit sa tenga kaya naman napaharap siya kaagad dito at ganoon din si Grant. Maganda si Gianna at talagang may kakaibang charm ang mukha. Kaya naman kahit na nakasuot siya ng pangkatulong ay mas nangingibabaw pa rin ang ganda niya sa lahat ng mga babaeng nakagown doon. Maya-maya pa ay bumati na rin si Grant. Arnaldo, kamusta? Bati ni Grant. Otomatiko namang napalingon si Arnaldo kay Gianna at alang segundo rin siyang nakatitig dito at naniningkit rin ang mga mata na para bang pilit na inaalala kung saan ba niya nakita si Gianna dahil mukhang pamilyar talaga sa kanya si Gianna.
Siya ba yung nakita ko doon sa mansyon mo? Ha, Grant? Matalim na tanong ni Arnaldo kay Grant. Ngunit ang mga mata niya ay nakapirmi pa rin kay Gianna. Habang si Gianna naman ay nakatitig din sa kanya at matapang na sinasalubong ang mga tingin iyon. Siya? Yes, she's Gianna, my maid. Hindi na rin matandaan ni Arnaldo ang pangalan ng batang tinangka niyang sinulog noon kaya naman hindi siya pamilyar sa pangalang binanggit ni Grant. Ilang sandali pa ay biglang itinaas ni Arnaldo ang kanyang kamay upang hawakan sana ang magandang mukha ni Gianna nang mabilis siyang napigilan ni Grant. Don't you ever touch her. May diin niyang sabi habang mariing nakahawak sa braso ni Arnaldo. Nabigla naman si Arnaldo sa sinabi ni Grant at hindi niya akalaing tititigan siya ng ganito ni Grant nang dahil lamang sa isang katulong. Ngumisi si Arnaldo. Aba, parang may naaamoy akong something romantic, ha? Are you in love, my dear friend Grant? Parang nangaasar pang tanong ni Arnaldo sa kanya. Mabilis namang binawi ni Grant ang kanyang reaksyon. Anyway, we'll go ahead. May iba pa rin akong kakamustahin. Mauna na kami. We'll see you. At tuluyan na rin silang tumalikod ni Gianna habang si Arnaldo naman ay nakatitig pa rin sa kanila. Gianna, okay ka lang ba? Anong pakaramdam ng muli mo silang nakita? Tanong ni Grant kay Gianna na makauwi na sila galing sa event na kanilang dinaluhan. Ang totoo muling bumalik, Grant. Lalo na nang makita ko si Daddy. Hindi ko akalaing hindi niya talaga ako hinanap. I couldn't believe this. Tuluyan ang nabilog ng stepmom ko ang ulo niya. Pagdating naman kay Arnaldo at sa stepmom ko, tanging galit na ang nararamdaman ko. At sisiguraduhin kong mapapabagsak ko ang negosyo nila at gagapang sila sa lupa para magmakaawa sa akin. Pagbabayaran nila mga ginawa nila sa akin at ang ginawa nila kay mommy. May diing sambit naman ni Gianna habang pigil-pigil niya ang mga luha na pumapatak. Bukas na bukas, ipapakilala na kita bilang COO ng kumpanya ko. Hahayaan na kitang gawin ang gusto mong gawin sa kumpanya ko, Gianna. You have all the power to finally get the revenge you want. Use me. Use my power. You deserve to have justice. Sabi ni Grant kay Gianna. Katulad ng ipinangako ni Grant kay Gianna, kinabukasan ay ipinakilala na rin siya nito sa lahat ng kanyang mga empleyado sa kanyang kumpanya. I would like to announce that my wife, Gianna, will now be our new Chief Operation Officer here in Montevero Corporation. From now on, siya na in charge sa lahat ng operations related sa trabaho at gusto kong itrato niya siya at igalang katulad ng pagtrato at paggalang niya sa akin. And do not question her capabilities because she is all the quality that I am looking for the position. Taas noong pagpapakilala at pag-welcome ni Grant kay Gianna sa harap ng kanyang mga empleyado. May kabaman sa kanyang puso, ay handang-handa na rin sa mga magiging pagbabago. Handa na siyang magawa ang kanyang mga dapat gawin at sisimulan niya iyon sa pag-agaw ng mga investors ni Arnaldo para tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Samantala nang matapos ng magpakilala kay Gianna, ay isinama na rin siya ni Grant sa kanyang magiging opisina na katabi lamang ng kanyang opisina. Thank you, Grant. Don't worry. Gagawin ko ng maayos ang trabaho ko. At walang sino mang kakompetensya natin ang makakapantay o makakahigit sa atin. I will be the best COO of Montevero Corporation. Pangako naman ni Gianna. Of course. Alam kong kayang-kaya mo yan. Pagpapalakas loob naman na sabi ni Grant tsaka nginitian ng babae. Simula na maupo si Gianna sa posisyon, wala na siyang pinalampas pang pagkakataon. Araw-gabi niyang binubuo ang pagtrabaho at inaral kung paano mapapabagsak ang kumpanya ni Arnaldo. Uubusin niya ang mga investors nito hanggang sa tuluyan ng maubos at mawalan ng buhay ang kumpanya ni Arnaldo. Ang dating matayog na kumpanya ni Arnaldo ngayon ay unti-unti nang bumabagsak. Unti-unti na ring nalalagas ang kanyang mga investors na nagsisilipatan na sa kumpanya ng mga Montevero.
Unti-unti nang nakikita ni Gianna ang kanyang mga nagawa at hinayaan lang din naman siya ni Grant dahil alam naman niya na alam naman ni Gianna ang kanyang ginagawa. Anong nangyayari? Bakit nagsisiurungan ang mga investors natin? Kunot noong tanong ni Grant sa kanyang sekretarya at ilang mga board of directors. Kakatapos nga lamang ng kanilang meeting with their investors at doon ay hindi nila inaasahan na ginawa ng mga ito on the spot na pang-iwan sa ere at pagkala sa kanyang negosyo nang wala man lamang dahilan. Maging kami nagtataka din, Boss Arnaldo. Pakiramdam namin na may sumasabotahe sa atin, lalong-lalo na sa'yo. Nagtanungin ko rin ng isa sa kanila kanina. Pare-pareho lang sila ng sinasabi. Sa Montevero Corporation na daw sila mag-i-invest. Hindi ba't kina-grant yun? Anong nangyari? Sinusulot ba niya tayo? Sagot naman ng isa sa mga board of directors. Nanlisik namang tumingin si Arnaldo sa mga ito. Malalim niyang iniisip ang sinabi ng kanyang empleyado. Habol ang kanyang hininga na iniisip ang mga haka-hakang ito ng kanyang mga empleyado na posibleng ang mangyari dahil nararamdaman niyang umiilap na rin sa kanya si Grant. Sinabi talaga nila yon? Kunot noon niyang tanong. Damn it! Kung sino pang matalik kong kaibigan, ay sa kanya pa nagpuntahan ng mga investors ko. I need to do something. Isang traidor si Grant. Galit na galit at mariing sabi ni Arnaldo. Mukha ngang unti-unti nang bumabaliktad ang mundo. Ang dating namamayagpag na De La Cruz Corporation, ngayon ay unti-unti nang bumabagsak at nalulugi na rin ang ilang mga negosyo ni Arnaldo. Habang si Gianna naman ay tuluyan na nga nagbagong ikot ng buhay na ngayon ay isa ng COO at nagsisilbi ng gem ng Montevero Corporation. Tuwang-tuwa nga rin si Grant sa angking kasipagan at taglay na dedikasyon ni Gianna sa bawat trabaho na inaatas niya rito. Si Gianna rin ang hinayaan niya na makipag-usap at makipagnegosasyon sa mga investors at iyon ang naging susi ni Gianna na tuluyan na ngang masiraan ng De La Cruz Corporation. Ginamit niya ang kanyang karisma at pagiging tuso dahil hindi rin siya makahintay pa na makita ang bumagsak ang isang Arnaldo de la Cruz. Dumating na ang araw ng event. Are you ready? Tanong ni Grant kay Gianna. Samantalang kabado man ay confident naman si Gianna na kaya niyang humarap sa mga bisitang naroon as Grant's wife. Ako pa ba, Grant? Palagi naman akong handa eh. Lakas loob na tugon naman ni Gianna. Ngumiti naman sa kanya ng malamlam si Grant. Ngiting may kasamang kumikislap na mga mata dahil napakaganda ni Gianna sa elegant long gown na suot niya. Bagamat long sleeve ang style ay carry naman ni Gianna ang damit. At kahit sa suot niyang gown ay talagang balot na balot pa rin ang kanyang katawan. Parami na ng parami ang mga bisitang dumadating. Lahat ng mayayaman, bilyonaryo, negosyante at VIPs ay naroon. Maging ang iba't ibang media ay nakaabang na din. Ang pilit na pinapakalma na sarili ni Gianna ay mas lalong nakakaramdam ng kaba at tensyon dahil kaunting oras na lang at ipapakilala na siya ni Grant bilang COO ng kumpanya. Ilang saglit pa ay tinawag na si Grant sa stage. Good evening, ladies and gentlemen. Esteemed shareholders, thank you for joining us tonight. As many of you know, our company has faced challenges in recent years. We've weathered storms, navigated uncharted weathers, and emerged stronger than ever. But today, I stand before you with a momentous announcement, one that will shape our future. I've made a decision. Effective immediately, our new COO is none other than my wife, Gianna Montevero. Umakyat si Gianna sa stage habang nagpapalakpakan ang madla. Kasabay ng pagpalakpakang ito ay ang nagmumukmok na galit na si Arnaldo. Pakiramdam nga ni Arnaldo ay para bang pinaglalaroan siya nitong sina Grant at Gianna at hindi niya maunawaan kung bakit nga ba nagawang kalabanin siya ng nag-iisang Montevero without knowing na si Gianna naman talaga ang gumawa ng lahat ng yon. Thank you, Grant. I am honored to take on this role. Together, we'll build a strong future for our company. I promise to lead with integrity, transparency, and passion.
Let's make this company thrive. At muling nagpalakpakan ng mga tao. Tinulungan ni Grant si Gianna na bumaba ng stage at habang naglalakad ay bumulong siya dito. Higit pa sa isang kapalit at nakikita na yun ang buong mundo. May ibig sabihin ng mga binitawang salita ni Grant. Sa hindi naman maipaliwanag na dahilan ay tila bumilis ang tibok ng puso ni Gianna. Nakaramdam siya ng pagkailang dahil batid niyang may nilalaman ng mga salitang yon ni Grant. At dahil ayaw namang gawing issue ni Gianna yon sa sarili, ay isinantabi na lamang niya. Sa kanilang paglalakad pabalik sa kanilang mesa ay sinalubong sila ni Arnaldo. Muling bumilis ang tibok ng dibdib ni Gianna. Ngunit sa pagkakataong ito, ay may ibang kabog na ang kanyang nararamdaman. Ibang kaba. Kaharap niya na ngayon ang taong naging dahilan kung bakit siya nagpursiging marating ang pwesto niya ngayon. Nagpursiging maagaw ang lahat ng meron si Arnaldo at ngayon ay nakay Gianna na. Nang magtama ang mga mata ni na Gianna at Arnaldo, ay dinala siyang muli sa nakaraan ng kanyang bisyo. Bumalik ang lahat ng sakit at puot na naramdaman niya ng mga panahong tinanggalan sila ng karapatan na mabuhay sa mundo ng animal na si Arnaldo. Kung paano siyang sinunog ng buhay ng taong ito, kaya naman hanggang ngayon ay dala-dala niya pa rin ang mga peklat ng nakaraan kaya palaging naka-long sleeve si Gianna ay para matakpan ang mga peklat na yon. Hindi niya makakalimutan ang demonyong nasa harapan niya ngayon. At ang pinakamasakit pa ay bumalik si Gianna sa nakaraan kung paanong patayin ng hayop na si Arnaldo ang kanyang ina. Nangingilid ang mga luha ni Gianna at nais na sumabog. Love, are you okay? Natauhan na lamang si Gianna na gisingin ni Grant ang kanyang diwa. Wala na pala siya sa nakaraan dahil nasa kasalukuyan na siya kung saan oras na ng paniningil. Ipinakilala siya ni Grant kay Arnaldo. Ngunit dahil bata pa si Gianna ng mga panahong yon, ay hindi siya makilala ng lalaki. It's nice to meet you, Gianna. From maid to COO real quick. So, ikaw palang asawa ni Grant. Finally, umamin na rin kayo. Bati pa ni Arnaldo na may pagngisi pa. Ayaw man ni Gianna nang umiti at makipagkamay kay Arnaldo ay ginawa niya dahil batid naman niyang hindi siya nakikilala nito. Kahit nga nagkapanagpo na sila sa isang event nung nakaraan, ay bumabahid pa rin sa kanya ang puot at mawawala lang yon kapag nakapagiganti siya rito ng todo. Tulad ni Arnaldo ay plastic niya ring initian ng lalaki. Maya-maya pa ay humingi ng oras si Arnaldo para magkausap sila ni Grant. Hinayaan naman ni Gianna na makapagsolo ang dalawa. Pumunta si Arnaldo at Grant sa tahimik na lugar upang makapag-usap sila ng maayos. Hindi naman mapakali si Gianna kaya naman sumunod siya sa dalawa upang malaman niya kung ano ang pinag-uusapan nila. Ginagago mo ba ako, Grant? Diretsuhan na nga tayo dito. Naka-ismid na tanong ni Arnaldo pagkatapos lumagok ng isang basa ng wine. Kumunot ang noon ni Grant. Batid niyang tinutumbok ni Arnaldo. Pero nagkunwari na lamang siyang wala siyang naiintindihan sa sinasabi nito. Bakit mo sinasabi yan? Ano bang problema mo? Tanong ni Grant. All the investors na pinakilala mo sa akin. Halos lahat sila hindi na nag-invest sa mga projects ko. Pakiramdam ko nagpapasok ko ng maraming linta sa company ko na unti-unting sinisip-sip ang lahat ng funds ng stockholders ko. At lahat ng mga lintang yon ay nanggaling sa'yo. Trap ba to, Grant? Tapatin mo nga ako. Tumaas na ng bahagya ang boses ni Arnaldo. Tila inaalta presyon na nga si Arnaldo, pero si Grant ay nananatiling kalmado lamang. Hindi siya nagpapaapekto sa sinasabi ni Arnaldo dahil ayaw niyang mahalata nito na tunay ang hinala sa kanya. Inayos ni Grant ang kanyang suot na Amerikana. Alam mo naman kapag business, hindi sa lahat ng pagkakataon magiging okay ang flow ng proposals mo. Relax ka lang. Huwag mong isisi sa ibang tao ang failures mo, Arnaldo. Isipin mong mabuti ang mga pagkakamali mo. Baka kasi ngayon ka lang binabalikan. Excuse me? Dire-diretsyong lumakad pabalik sa loob ng event si Grant. Naiwan naman si Arnaldo na nagkukumos ang kamay sa galit. Natapos ang event at nakahinga na ng maluwag si Gianna nang nakasakay na sila ng sasakyan ni Grant at sila na lamang ang tao. Wow! Intense sa loob kanina.
lalo na nung ipinakilala mo ako. Hindi pa rin makapaniwala si Gianna na kilala na siya ng buong mundo bilang asawa ni Grant at bilang bagong COO ng kumpanya nito. Deserve mo lahat ng papurit palakpak na narinig mo kanina, Gianna. Lahat yan pinaghirapan mo. Congratulations sa'yo. Hinawakan naman ni Gianna ang kamay ni Grant. At hindi ko yun magagawa kung hindi dahil sa'yo. Sobrang laki ng tulong mo sa akin. Ang laki ng utang na loob ko sa'yo. At tatanawin ko yun habang nabubuhay ako. Hindi ko alam kung paano makakabayad sa'yo. Pero gusto kong malaman mo na andito lang ako palagi. Basta kailangan mo ako. Wala akong tangge. Nakangiting sambit naman ni Gianna. Natigilan naman si Grant sa tila kumikislap ng mga mata at pabalik-balik na tinitingnan ang kamay ni Gianna na nakahawak naman sa kamay niya. Ay, sorry. Parang napahiya namang sambit ni Gianna sabay bawi sa kamay niya. Bumaling si Gianna sa bintana ng kotse at napakagat-labi. Kinabukasan ay maagang pumasok si Gianna at nagulat siya dahil si Grant agad ang sumalubong sa kanya na nakangiti. Good morning, anong meron? Nakangiting bati ni Gianna. Well, I think hindi mo pa nakikita ang news today. Tago ni Grant sabay kuha ng remote at binuksan ng TV. Nirecall ni Grant ang balita noong umaga at balitang-balita na sa buong Kamaynilaan na bagsak na ang kumpanya ni Arnaldo. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Gianna. Natatawa, naiiyak. Talaga? Dumating na, Grant. Dumating ng panahon ng karma niya. Hindi naman napansin ni Gianna ang biglang pagtulo ng kanyang mga luha. Nakita naman ni Grant ang lumuluhang mga mata ni Gianna, kaya inabutan niya ito ng tissue. What are the tears for? Hindi ka ba masaya? Ito na yung matagal nating hinihintay. Hindi ko lang alam kung paano i-express yung kasiyahan ko, Grant. Sobrang saya ng puso ko. Sa wakas, ito na yung hustisyang gusto kong makuha para sa pagkawala ni Mommy. Patuloy pang pag-iyak ni Gianna. At ang mga luhang to, luha ito ng kaligayahan dahil sa wakas ay naiganti ko ng mapait na pangyayari sa buhay ko sa taong sumira ng buhay namin. Hinawakan ni Grant ang pisngi ni Gianna. At masaya ako para sa'yo. Huwag ka na umiyak dahil hindi ko maaatim na merong dumadaloy ng mga luha sa pisngi mo. Masaya ka man na malungkot. Kailangan mong magdiwang, Gianna. Let's celebrate. Nagtitigan ang dalawa nang biglang sumulpot si Arnaldo sa loob ng opisina ni Gianna. Galit na galit ang lalaki. You can't do this to me, Grant. I knew it. Plano niyo to. Gigil na nakaduro si Arnaldo kay Grant. Tinapik ni Gianna ang kamay ni Arnaldo na nakaduro kay Grant. Don't you dare point your finger to my husband. Nanlaki naman ang mga mata ni Arnaldo sa ginawa ni Gianna. Maging si Grant ay napanganga rin. And look who do we have here. Ikaw na nagsasabing asawa ni Grant? Asawa na bigla na lang sumulpot sa buhay niya? That's creepy. Ngumiti naman si Gianna tila ng asar. Dahan-dahan siyang lumapit kay Arnaldo. Hindi mo pa talaga ako nakikilala? Nakataas ang kilay na tanong ni Gianna. Kumunot naman ang noon ni Arnaldo. Titigan mo ako mabuti at subukan mong isipin kung anong nakaraan ang nakakonekta sa ating dalawa. Tumitig naman si Arnaldo at pilit na iniisip kung ano ang ibig sabihin ni Gianna. Ngunit blanko talaga ang isip ng matanda at walang maalala. Kaya naman hinubad ni Gianna ang coat na suot nito at inilantad ang kanyang braso na puro peklat. Eto, hindi mo pa rin ba naaalala? Ang mga peklat na to. Peklat na galing sa apoy na galit na galit. Apoy na ikaw ang may kagagawan. Buhay pa ako pero sinusunog mo na ako. Napaiyak na lang si Gianna sa galit. Nanlaki naman ang mga mata ni Arnaldo at napaatras. Umiling-iling pa ito at hindi makapaniwala sa sinabi ni Gianna. Halos hindi naman makatingin si Arnaldo sa mga mata ni Gianna. Umiiwas siya. Tingnan mo ako. Ako ang batang walang kalaban-laban na sinunog mo noon.
Ako ang batang tinanggalan mo ng karapatan na makasama ang mommy ko. Ikaw ang pumatay sa kanya. Ngayon, duduruin mo si Grant dahil sa karmang nararanasan mo? Hindi ba dapat maisip mo na kabayaran lang yan sa lahat ng mga kahayupang ginawa mo sa amin noon? Galit na galit si Gianna. Walang ano-ano ay napaluhod si Arnaldo. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Matagal na panahon na hinangad ko na mag-cross muli ang ating landas. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Matagal ko nang pinagsisihan ang ginawa ko. Mahabang panahon ko nang pinagdusahan ang lahat ng naging pagkakamali ko. Pagmamakaawa pa ni Arnaldo. Nakatitig lamang si Gianna sa lalaki habang nakakumot naman ang kamay sa galit. Wala nang kapatawaran ang ginawa mo, hayop ka. Hindi na maibabalik ng sorry mo ang buhay ni mommy. Kulang pang pagbagsak mo mula sa itaas. Dahil ang dapat sa'yo, mamatay. Dapat sa'yo, sinusunog din ang buhay. Pasalamat ka nga't hindi ako ganong klaseng tao. Pero sisiguraduhin ko na pagbabayaran mo lahat. Nag-uumpisa pa lang ako. Nakataas noong sambit ni Gianna. Dahan-dahan namang tumayo si Arnaldo at tumitig ng malamlam kay Gianna. Paano ka nakakasiguro na nagwagi ka na? Bakit hindi mo muna ako tanungin kung bakit kayong ginawa? Natameme naman si Gianna sa sinabi ni Arnaldo. Naipit lamang ako ng mga oras na yun. Hindi ko matanggap sa sarili ko na saktan ka at sunugin ang buhay. Lalo pat may anak ako na kasing edad mo. Pero dahil natakot ako sa pwedeng gawin ng madrasta mo sa pamilya ko, wala ako nagawa. Kung hindi ang gawin ng utos nila. Alam ko at iisa-isahin ko kayo. May diing sabi ni Gianna. Kung tutuusin ay sila naman dapat talagang sisihin mo at hindi lang ako. Madrasta mo at ang daddy mong nag-utos sa akin na ipapatay kayong mag-ina. Maniwala ka man at sa hindi. Hindi ako pinapatulog ng konsensya ko. Araw-araw iniisip ko kung sana'y magkita pa tayo muli. Dahil nais kong humingi ng tawad. Alam kong may chance ka pang mabuhay ng mga oras na yan. Kaya hinayaan na kita. Pero ang alam nila, ay patay ka na. At ngayon narito ka na at buhay na buhay sa harapan ko. Sana hayaan mo ako makabawi sa'yo. Nagbuntong hininga naman si Gianna. Kung ganon, tuluyan na ngang nasakop ng stepmother ko ang utak ni daddy. Sarili niyang anak, ipapapatay niya. Sige. At kung sa pasamaan lang ng ugali, tingnan natin kung may masasama pa sa ugali ko. Nakangisi si Gianna. Gusto mong makabawi, hindi ba? Tumango naman si Arnaldo at mata sa matang nakatitig kay Gianna. Tulungan mo akong pabagsakin ang kumpanya ng daddy ko. Hindi ko yan maipapangako. Pero ano man ang mangyari, ay handa akong isuko ang sarili ko. Wala na rin namang dahilan pa para ipaglaban ko pang buhay ko. Iniwanan na rin ako ng mga mahal ko sa buhay, kasabay ng pag-iwan sa aking panahon. Napapagod na rin ako. Ang parang demonyong sumugod kila Gianna ay tila nasabihan ng isang anghel. Na ibang ihip ng hangin ng malaman ni Arnaldo na si Gianna pala ang taong matagal niya nang hinahanap. Pumayag siya sa kasunduan nila ni Gianna na pabagsak ang kumpanya ng daddy niya. At isang pitik lamang ay nagawa nila iyon. Mabilis ngang napabagsak ni Gianna ang kumpanya ng daddy niya sa tulong ni Arnaldo. At kahit hindi na itinuloy ni Gianna ang kaso para sa matanda, ay pilit pa rin itong isinuko ang sarili. Isang araw ay dinalaw ni Gianna ang puntod ng kanyang ina. Pagdating niya doon ay naroon ang kanyang ama at ang stepmother niya. Tama ako. Dito ka ta makikita. Akmang babalik na sana si Gianna nang bigla siyang tinawag ng stepmother niya. Nagulat na lamang siya nang maramdamang nakaluhod na ito at nakakapit sa hita niya. Umiiyak. Alam ko nagkamali kami, Gianna. At alam ko nagkulang ang dati mo sa'yo. Sobrang kulang dahil matagal na panahong hindi ka niya nilingon. Pero gusto ko lang malaman mo na ako ang dahilan ko bakit niya ginawa yun. Utos ko at kagustuhan ko na iwasan ka niya at tuluyan ng kalimutan bilang anak.
Pilit namang kumalas si Gianna sa pagkakahawak ng stepmother niya at hinarap nito. Wala na akong pakialam sa mga paliwanag ninyo. Ang tanging gusto ko lang ay pagbayaran yung ginawa niyo sa mommy ko. Umiiyak na rin si Gianna. Tinulungan ng daddy ni Gianna na tumayo ang stepmother niya at siya naman ang humarap sa anak. Alam kong meron pa ding natitirang kabutihan ng puso mo, anak. Tama si Tita Lucia mo. Pinilit kong hanapin ka at ayusin ang lahat sa atin. Oo, at isang malaking kasalanan na ipinapatay namin ang nanay mo. Pero matagal na naming pinagbayaran yun at pinagsisihan, anak. Matagal ka naming hinana para makabawi. Palagi akong narito sa sementeryo dahil umaasa ako makikita kita at makakausap. Pero napakadamot ang pagkakataon. Pero ngayon, na naririto ka na sa harapan ko, gagawin ko ang lahat para makabawi sa'yo. At mapuno ang lahat ng mga naging pagkukulang ko, anak. Anak, ikaw na lang ang meron ako ngayon. Umaasa pa rin ako na magkaayos tayo. At haharapin ang bagong umaga at bagong buhay para sa atin. Alam kong mahirap ang magiging sagot mo sa tanong ko pero susubukan ko. Pwede bang kalimutan na natin ang nangyari? At magsimula na ulit tayo ng bagong buhay na magkasama. Umiiyak ang daddy ni Gianna. Wala ding tigil ang pag-iyak ni Gianna. Hindi niya maintindihan ang sarili ngunit nang makaharap niya ng ama, ay nawala ang lahat ng inis, galit at puot sa kanyang dibdib. Na buong akala niya ay nawala na talaga ng pake sa kanyang ama. Iyon pala ay talagang pinahanap din siya nito. Nais niya itong yakapin at iparamdam dito kung gaano siyang nangulila sa magulang na matagal na panahon. Nakipagtitigan si Gianna sa daddy niya hanggang sa naramdaman na lamang ni Gianna ang isang yakap na matagal na panahon niya nang hinihintay. Hindi naman maipaliwanag ni Gianna sa sarili, ngunit aaminin niyang isang yakap lamang pala ang makakapag-alis ng burden niya sa kanyang puso at isip. Tama ang daddy niya. Kailangan na niyang umusad. Kailangan na ni Gianna na mag-let go. Kailangan niya nang palayain ang sarili mula sa galit at puot ng nakaraan. Saglit pa ay unti-unting itinaas ni Gianna ang kanyang kamay at dahan-dahang niyakap ang kanyang daddy. Kapwa sila napahagulhol at nag-iyakan. Sa wakas ay lumuwag na rin ang dibdib ni Gianna dahil nakapagpatawad na siya. Nag-usap sila ng daddy niya, tuluyan ang nagkapatawaran. Ganon din ang stepmother niya. Habang si Arnaldo naman ay pinilit pagbayaran ang kanyang mga kasalanan sa bilangguan at kusa ng sumuko matapos tulungan si Gianna sa pagpapabagsak ng kumpanya ng kanyang ama. Mas naging maayos ang takbo ng buhay ni Gianna dahil nagkaroon na siya ng peace of mind. Isang gabi pag-out nila ay naroon si Grant sa parking lot at hinintay siya. Uy, Grant, kanina ka pa ba dito? Ngumiti naman si Grant at umiiling-iling. Alam mo naman kahit kailan handa akong paghintay. Napakanot ang noon ni Gianna sabay na pangiti. Phew, corny mo naman dyan. Wala namang ibang mga tao dito para magsalita ka ng mga ganyan, ano? Tila naiilang na sabit naman ni Gianna. Nakaramdam naman ng kakaiba ay patay mali siya na lamang si Gianna dahil wala siyang kasiguraduhan sa nararamdaman niya para sa binata. Hanggang sa bigla na lamang siyang siniil ng halik ni Grant. Noong unay nanakip ang mga mata ni Gianna habang hinahalikan ni Grant, ngunit kalaunan ay sinabayan na rin niya ang mga halik nito. At nang kumalas na si Grant sa pagkakahalik kay Gianna, ay mata sa mata siyang umamin dito. Hindi ko na kaya na magpanggap pa, Gianna. Hindi ko na kayang itago pa. Nahihirapan na ako. Gianna, alam kong walang kasiguraduhan sa pwedeng mangyari pagkatapos nito. Pero gusto kong malaman mo na mahal na kita at gusto kong totohanin natin ang pagpapanggap bilang mag-asawa. Matatanggap mo ba ako? Hindi na nagsalita pa si Gianna upang sagutin ang tanong ni Grant dahil siniil na lamang nito ang halik ang binata. Mahal din kita, Grant. Nangingilid naman ang mga luha ni Gianna. Matapos ang pagsubok, pagpapatawaran at pagtanggap,
Naging tunay at dalisay na rin ang pagsasama ni na Juliana at Grant bilang isang mag-asawa at sa pangalawang pagkakataon ay muli na silang naikasal. Gianna and Grant, you have both weathered many storms together. You've faced challenges that would have broken lesser people, but your love has only grown stronger. Do you, Gianna, take Grant to be your lawfully wedded husband, to have and to hold, from this day forward, for better or for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do you part? Sambit ng pare. I do. Sagot naman ni Gianna. Si Grant naman ang tinanong ng pare. And do you, Grant, take Gianna to be your lawfully wedded wife, to have and to hold, from this day forward, for better or for worse, for richer or for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish, till death do you part? I do. Nakangiti at buong pusong tugon naman ni Grant. By the power vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Matapos ang seremonya sa wakas, muli nang naglapat ang kanilang mga labi at dinaba ang pag-ibig nila sa isa't isa, kasabay ng malalakas na palakpakan ng kanilang mga mahal sa buhay na naroon. Samantala, after the wedding, sa reception naman sila nagtungo, kung saan doon na rin naghihintay ang ilan pang mga bisita at kanilang mga malalapit na kaibigan. Naroon din ang mga tumayong mga magulang ni Gianna na sina Ginang Letty at Mang Antonio. Masayang-masaya sila ngayon para kay Gianna dahil sa wakas ay nakamit na rin ito ang hostisya at pagpapatawad na magpapalaya sa kanya sa pait ng kanyang mga nakaraan. Naroon ang lahat habang pinapanood na sina Gianna at Grant na nagsasayaw sa gitna ng malawak na venue na pinapalibutan ng magagarbong mga bulaklak. I can't believe we're finally here. After everything we've been through, I'm happy to call you my wife. Totoo na talaga to. Buong pusong sabi ni Grant kay Gianna, habang ang babae naman ay malalim pa rin nakatitig sa mga mata ni Grant. This is destiny, Grant. Sadyang pinagtagpo tayo para makalaya ako sa aking nakaraan. At salamat sa Panginoon dahil ikaw ang ibinigay niya sa akin. Hindi na lamang sumagot si Grant pagkos ay muli na lamang siyang hinalikan nito sa kanyang mapupulang mga labi. And they continued to dance, lost in each other's eyes. As the night wears on, they share more laughter, tears and promises of a lifetime together. Matapos noon ay kaagad naman silang binigyan ng Panginoon ng isa pang biyaya at iyon ay ang kanilang kauna-unahang supling. Matapos ang 3 taon, muling sinaliwan ni Gianna at Grant ang mga nangyari sa kanila noon. Nakatayo si Gianna at Grant sa balkonahe, tanaw ang mga kumikislap na ilaw ng syudad at sa hindi kalayuan. Ang ganda ng view, no? Pero mas maganda ka pa rin hanggang ngayon. Pambobola pa ni Grant sabay akbay sa kanyang asawa na ngayon na si Gianna. Napakunod naman ang noo ni Gianna sabay kurot ng mahina sa tagiliran ni Grant. Ang corny mo talaga. Pero salamat Sabay hilig ng ulo sa braso ng kanyang asawa. Seryoso ako. Naaalala mo pa nung panahong halos hindi ka makatayo dahil sa mga pinagdadaanan mo? Akala ko hindi ko na makikita na masaya ka ulit. Sabi pa ni Grant na unti-unti na rin nagiging seryoso ang kanilang pinag-uusapan. Doon ay humarap si Gianna kay Grant upang titigan ang mga mata nito. Salamat sa iyo dahil hindi mo ako iniwan. Ikaw ay naging liwanag ko sa pinakamadilim na panahon ng buhay ko. Sinsero ang sabi ni Gianna. Ginitian naman siya ni Grant sabay hawi ng kanyang buhok na nakaharang sa kanyang magandang mukha. Ako naman ang dapat magpasalamat sa iyo. Dahil sa iyo, naging mas malakas ako. Natuto akong pahalagahan ng bawat sandali. Dahil sa iyo, naputol ang ugnayan ko sa mga taong pilit na humihila sa akin pababa. At dahil sa iyo, natutunan ko na
Hindi lahat ng kaibigan mo ay pwede mong pagkatiwalaan. Salamat dahil natauhan din ako, Gianna. Nagkatitigan silang dalawa at unti-unting naglapit ang kanilang mga mukha. Alam mo, Gianna, hindi ko na mai-imagine ang buhay ko na wala ka. Ako rin. Hinalikan ni Grant si Gianna sa noo. Mahal na mahal kita. Sabi ni Grant sa kanyang asawa at kaagad din namang sumagot si Gianna. Mahal din kita. Sabi niya at doon niyakap na nila ng mahigpit ang isa't isa. Nagpatuloy sila sa pagtingin sa tanawin, hawak ang kamay ng isa't isa. Nang mga sandaling yon, parang wala nang ibang mahalaga kundi ang kanilang pagmamahalan. Hindi ko akalain na makakarating ako sa puntong to. Matapos ang lahat ng hirap at sakit na naranasan ko. Sa wakas ay nakamtam ko rin ang hustisya para kay Mommy. Parang isang mabigat na bato ang natanggal sa aking dibdib. Naaalala ko pa nung bata pa ako, lagi kaming magkasama ni Mommy. Ang saya-saya ng buhay namin noon. Pero bigla nagbago ang lahat nang mawala siya sa akin. At wala man lang nagawa si Daddy. Nagalit ako sa mundo. Sa Diyos. Bakit kailangan siyang mawala sa akin? Nagdaan ng mga taon na nabalot ang aking puso ng galit at paghihigante. Pero sa bawat araw na lumilipas, lalo kong nararamdaman ang pangangailangan na magpatawad. Hindi para sa taong kumuha ng buhay ni Mommy, kundi para sa sarili ko. Ayoko nang mabuhay na puno ng puot. That's why I forgave my stepmom. Pero hindi ibig sabihin na muli ko pa silang matatanggap. Ngayon habang nakatingin ako sa malawak na lugar na kinatatayuan ko ngayon, dama ko ang kapayapaan sa aking puso. Hindi ko sasabihing okay na ang lahat. May mga bakas pa rin ng sakit na hindi mawawala. Pero handa na ako magpatuloy para kay Mommy, para sa sarili ko, at para sa mga tao nagmamahal sa akin. Laling-lalo na sa aking asawa na si Grant at sa aming baby na si Blue. Alam ko na hindi madali ang buhay at may mga pagsubok pa akong haharapin sa hinaharap. Pero handa na ako. Mas malakas na ako ngayon. At kahit nawala na si Mommy sa tabi ko, alam kong palagi niya akong binabantayan at ipinapangako kong sa kabila ng mga peklat at sugat na natamo ko sa aking katawan at puso, mas magiging matatag ako at matibay sa mga susunod pang hamon sa aking buhay. Sabi ni Gianna sa kanyang sarili habang minanam ng mga katarungan na kanyang nakuha at mga pagsubok na napagtagumpayan, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi mas lalo tigit para sa kanyang yumaong ina. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Manang Alice of